Naniniwala ako na ang makabagong konstruksyon ay maaaring maging magaan, simple, kawili-wili at mura. Kailangan lang nating tingnan ito mula sa ibang anggulo at maunawaan na ang maliliit na gusali ay hindi kailangang ganoon lang palagi kung paano natin sila nakasanayan makita. Gaan imbis na bigat, iyan ang susi ng aking paraan. Mas mura at gawa-gawang composite na materyales kaysa mamahaling tradisyonal. Matagal na itong pinapakita ng proyekto kong bahay sa halagang $1,000 at ng iba ko pang gusaling ginawa gamit makabago at simpleng teknolohiya. Madaling matutunan ito ng kahit sino, kahit walang karanasan sa konstruksyon. Panahon na para ikwento ko kung paano ako na-impluwensyahan at narating ito. Mga kanta ni Yasha Kosiak para sa abot kayang solusyon sa konstruksyon. Malaki ang epekto ng aming maliit na negosyo sa Bathhouse Bariles sa pananaw ko sa hinaharap. Ang ikukwento ko ngayon ay bahagi lang ng mahaba kong paglalakbay tungo sa pagiging super construction master. Kaya isa-isa nating pag-usapan. Kamusta sa lahat? Oh, ayan na, unang labas. Unang pagdadala ng bathhouse para sa pagtanggap ng mga order. Isang makasaysayang sandali ito. Sinubukan kong gumawa ng maikling video blog tungkol dito at nagsimula ako sa maliliit na hakbang. Huwag niyo akong mahigpit husgahan. Totoo ito. Unang kuha ng paglalagay ng paliguan para tumanggap ng order. Halos lahat ng mga pangyayari na inilarawan sa video na ito ay naganap pa noong 2017. Ang mga ordinaryong dumadaan ay napapalingon sa aking pampromosyong proyekto at tuwang-tuwa ako sa aking sarili. Lahat tayo ay aalis na. Tara, magsauna tayo. Pakiramdam ko bilang intuitive na tagapag-anunsyo, natamaan ko ang tamang target. Ganito nagsisimula ang bawat sumunod na umaga ko. Dinadala ko ang paliguan sa mga lugar na mahirap para sa mga may bahay, bakasyunan at tagalabas ng syudad. Araw-araw silang nagmamadaling pumunta o umuwi sa probinsya. Habang nakatayo ang mobile kong Paliguan Bariles at naghihintay ng order, nararamdaman kong isa na akong negosyante. Marami akong libreng oras, kaya pwede akong gumawa ng kahit ano. Malapit na ang mga order, kaya magha-hire ako at palalawakin agad ang produksyon. May kaunti na rin akong karanasan sa pag-oorganisa. Binlock ko ang mga gulong gamit ang sariling gawa at matibay na harang at nilagyan ng suportang hinihigpitan gamit ang espesyal na size 17 na susi. Para hindi basta-basta magalaw ng mga pilyong bata ang ginawa ko at hindi sila mapahamak. At habang naghihintay, pwede munang magpahinga ng maayos, mahahaba ang mga araw tuwing tag-init. Pagkatapos na makaakit ng pansin ang paliguan buong araw at tumanggap ako ng mga tawag mula sa mga interesado, sa gabi ay pwede na itong dalhin sa kalikasan. Ginamit din namin ang barrel sa una bilang bahay na may gulong. Nakasanayan na namin ito at talagang nagustuhan namin. Naalala ko nung papunta kami sa ilog, pinahinto kami ng isang takot na babae sa katabing baryo at tinanong kung ano ang dala namin. Ipinaliwanag ko na ito ay isang kakaibang klase ng sauna na pwedeng i-order ng kahit sino. Mas natakot pa ang babae. Hindi ko agad alam kung bakit. Nang umandar na kami, saka ko lang naalala na siya pala ang may-ari ng pribadong sauna sa baryong ito. Dahil sa negosyo niya, madalas naming marinig sa aming kalapit na baryo ang malalakas na sigaw ng mga lasing mula sa karaoke. Naisip ko na rin dati ang ideya ng pagparenta ng mobile barrel sauna. Kung ilalagay ang sauna sa tabi ng ilog o lawa, hindi na mababala ang mga kapitbahay sa ingay ng mga lasing na bisita. Puro benepisyo lang. Isa lang itong palatandaan. Pag-atake ng balang. Sa martilyo, parang itapon ito. Kung hindi niya kayang tapusin mag-isa, dapat niyang gawin. 50 katao ng salakayin ng balang ang paliguan, pinalakas ako ni Dimitri. Magandang senyales ito. Hindi dapat nauubos ang mga order. Naging maingat ako. Bilang maingat na Belarus, hindi ako sanay maniwala sa magagandang pamahiin. Noon, may maliit na negosyo si Dimitri na hindi kailangan ng maraming oras. Dinadala ko sa kanya ang mag-asawa. Agad kong naramdaman na parang katulad ko rin ang kaibigan ko. May negosyo na rin ako ngayon na hindi ko kailangang magpagod ng husto. Ito ang propesyonal na paghagis, diretso sa damuhan. Ang mahalaga, makahanap agad ng mga kawili-wiling libangan para mapunan ang libreng oras. Naging tamad na turista kami kaya nagpasya kaming magmaging mangingisda, pero pakul lang at para magyabang, hindi talaga para makahuli. Nagustuhan ng bunsong anak na si Herman ang ideyang ito at sinuportahan din ito ng mga anak ni Dimitri. Huwag ninyo kaming mahigpit husgahan dahil hindi pa talaga kami naging mangingisda. Ito ang aming unang hakbang. Sabi nila,
Masuwerte ang mga baguhan. Sa pagkakaalala ko, nang dumilim na, nakahuli kami ng kaunting isda. Maaga kaming nagising, nagluto ng isda, naligo, at hinatid ko si Banya sa trabaho. Apat na araw nang nasa lugar ng editor-corrector si Banya Bochka sa mataong lugar. Mga kalahating oras lang ang lumipas. May tumawag na kasama at sinabi niya na Niyang Hazaw, rehiyon ng Balcoma. Nagtanong siya kung may permit ang patalastas at ano ang basehan ng pagpapatayo nito. Sinabi ko na wala pa kaming permit. May nakasulat lang na isang numero ng telepono sa banner. Sinabi niya na kailangan kumuha ng permit. Kung hindi ay aalisin daw ito. Kaya pupunta ako. Komite ng Ekonomiya. Nakatago ang ginamit na numero sa pagtawag. Nang mag-ikot-ikot ako sa mga ahensya, napagtanto ko na malamang hindi sila ang tumawag. Naalala ko si Sarantia sa banyo. Mukhang hindi ito tungkol sa malalaking order. Taliwas sa sabi ng kaibigan kong si Sarantia. Halimbawa ng kompetisyon na sumisira sa tao. Karaniwan nang magsumbong at maglaglagan ang mga magkakakompetensya. Maaaring tumawag din mula sa resort na Seraya Hata na katabi lang. Marami silang mga restauran at hotel sa lungsod. Narinig ko na yan. Habang mas malaki ang negosyo, mas malupit ang pamunuan. Pinalitan ang pangalan dahil maaaring hindi rin sila ang tinutukoy. Yung unang karatula sa paliguan na napansin ko kalaunan ay hindi masyadong nagbibigay ng impormasyon. Aakalain mo na sa Bariles, iba't ibang serbisyo ang inaalok. Maaaring tumawag din mula sa katabing sanatoryo. Mayroon din silang sauna at iba't ibang paliguan. Pampublikong sanatoryo ito, pero self-supporting. Kaya gagawin nila ang lahat para sa kliyente. Una kong ginawa ay ilipat ang target sa mas mataong lugar, malayo sa unang lokasyon. Para makaiwas sa aberya, inipon at isinumite ko ang mga dokumento para sa pagpaparehistro ng patalastas. Pagkatapos, mabilis na lumipas ang mga araw. Sa umaga, dinadala ko siya sa paliguan. Buong araw akong sumasagot ng tawag. Kapag seryoso ang interes, pumupunta ako, nagkukwento at nagpapakita sa lugar. Malaki ang interes, pero wala pang umuorder. Sobrang astig kapag may sample na. At heto na, dumating na ang unang order. Susunod, pahinga na naman. Kung 5 sana ang order, magkaiba sana ang usapan. At magha-hire pa ng katulong. Pero isa lang ang order, kaya ako na lang gumawa. Sabay na rin, masasanay ako para balang araw makapagturo ako ng mga estudyante. May maliit lang na problema. Kapag may sample na, karamihan gusto, pareho doon sa sample. Gustong-gusto ng kliyente ko ang ginawa kong sariling hurno mula sa lumang bakal na napilitan akong gawin dahil kapos ako sa pera. Kahit anong pilit ko, ayaw talaga niya nang galing sa tindahan. Ibig sabihin, mas malaki ang kikitain ko. Wala na akong magagawa. Kinuha ko mula sa imbakan ang lumang bakal na profile. Mahilig akong mag-ehersisyo gamit ang grinder. Bibili lang ako ng plasma cutter kapag dumami na talaga ang mga order. Mas interesado ako kung paano ulit makakakuha ng lumang profile. Sa tulong nito, umaabot sa 500% ang kita ng pugon. Naalala ko lang yung disenyo ng pugon. Parang may mali at hindi naging maayos. Gagawin natin ang pagbaril sa ibang paraan. Nangyayari talaga yan, sumasang-ayon ako. At ganoon, besh bimi. Mas maganda ang pangalawang pugon kaysa sa una. At si Herman ang namahala sa maingat na unang pagpapainit ng mga ito. Pinainit namin hanggang 600 at 50 degrees, kaya natanggal ang lahat ng stress sa mga hinang na bahagi. Talagang naging maganda ang pagkakagawa ng pugon. Ginawa ko ng mano-mano ang mga uka sa mga tabla. Mayroon akong pang-ukit pero gusto kong hasain ang kakayahan ko sa paggamit ng pait. Maraming oras din ang ginugol ko sa pagpapakinis ng ibabaw hanggang sa maging perpekto ito sa pagkakakiskis. Sulit talaga ito. Natuwa ako, di ko napansin na napunit na ang bag para sa alikabok ng kahoy. Ayokong maging tulad ni Papa Carla na bago makipagkita sa kliyente ay nag-aalis ng alikabok pero hindi naman talaga nalilinis. Na may seryosong itsura, ilalabas niya ang gusot na kwaderno mula sa balabal at gamit ang kanyang malaking karanasan sa negosyo, magmamarunong at ipipilit ang opinyon niya.
Ito ang itsura ng self-employed na hindi negosyante. Dahil natatakot ako, tinahi ko agad ang sako ng alikabok. Pakiramdam ko ay isa akong negosyante na dahil sa pansamantalang mga problema, napilitan akong kunin ang sarili ko bilang manggagawa. Noong nagtatrabaho ako bilang pansamantalang manggagawa, ayos din naman ang pakiramdam ko. Walang iniisip ang utak. Maglagari, magliha, magpintura, mag-ikot. Pangalawang paliguan ko pa lang ang ginagawa, pero mas mabilis na kaysa sa una kasi mas kaunti na ang pagkakamali ko. Ngayon alam ko na mas mainam putulin muna ang mga bar ng pampalakas bago buuin ang harap at likod na pader. Pagkatapos kasi, mas mahirap na itong gawin. Tumunog ang telepono at ako na ngayon ay isang empleyado ng call center ng isang kumpanyang gumagawa ng mga paliguan. Alam ko ang ibig sabihin ng profesional na manggagawa dahil nagkaroon kami noon sa aming maliit na paggawaan ng muebles. Ang mahusay na espesyalista ay mabilis at mataas ang kalidad ng trabaho. Kaya kong magbigay ng kalidad, pero hindi ako ganoon kabilis magtrabaho. Hindi ako optimista, diktador ako. Na diktador ako, hindi ko itinatanggi, pero siguradong hindi ako optimista. Kapag nag-e-edit ako ng bagong video at naaalala ang nakaraan, agad nawawala ang negatibo. Ang dami ng negatibo sa mga mass media at pati na rin sa paligid, sobra-sobra na. Mas madali ang magpakaawa kaysa subukang magpalaganap ng positibo. Noong mga panahong iyon, akala ko sobrang bagsak ko. Pero paglipas ng taon, napagandang yugto pala iyon ng buhay. Hindi pa pala iyon ang tunay na bagsak. Bago ang trabahong ito na parang ako ang sarili kong boss, hindi pa ako naging empleyado. Dahil dito, naging laban din ito para sa personal na kalayaan at kasarinlan. Pakiramdam ko, kailangan kong manalo. Kasi kung hindi, aabutin ako ng mga taon at tiyak na magiging tagapagbantay na lang ako. Sa totoo lang, wala naman talaga akong ibang alam gawin. Napagdesisyonan namin na ang unang paliguan ay i-assemble na lang sa mismong lugar ng kliyente, hindi dadalhin ng buo. Una, gusto kong matutunan ang proseso na ito dahil siguradong mauulit pa ito. Pangalawa, naisipan kong magtipid sa pag-upa ng crane para sa pagkakarga at pagbaba. Nagboluntaryo ang panganay kong si Mark na tumulong sa akin. Hindi naman siya nagpilit, tumulong lang siya at ayos na. Madalas kong tanungin, bakit walang maraming order? Ang presyo ko ay kapantay o mas mababa kaysa sa kakaunti kong kakumpetensya. Naniniwala akong mas mataas ang kalidad ko at mabilis gumawa. Hindi naman mahirap gawin ang banyang bariles at produkto, pero kailangan pa ring bigyan ng oras. Bago pa lang ako sa negosyo, pero may naisip na akong mga pagpapabuti. Sa halip na gumamit ng stainless na singsing, gumagamit ako ng mga steel na kable na may malalakas na turnbuckle. Wala akong pera para sa stainless, kaya sinubukan ko ang kable at mas maganda pala. Dahil dito, mas nahihigpitan ang mga tabla. Ang singsing ay parang palamuti lang na kumikislap, hindi talaga panghigpit. Nagplano akong maglagay ng espasyo para sa hangin sa pagitan ng upper na tabla at moisture-resistant na plywood na magsisilbing matibay at pantay na base para sa flexible na shingles. Ang iba, hindi lang walang puwang, kundi nagtitipid pa sila sa plywood at direktang nilalagay ang shingles sa mga tabla. Tuwing tag-init, ang bubong ay umiinit hanggang 80 degrees Celsius o higit pa. Kung walang espasyo para sa hangin, ang init ay tumatama sa mga upper na tabla buong araw, pinatutuyo ito at nagdudulot ng mga siwang na kasing laki ng daliri. Ang Shinglass Technonicol ang pamantayan ko sa bubong ng barrel type sa una. Wala akong maisip na ibang materyales na kasing maaasahan para sa ganitong bubong. Sa totoo lang, para sa unang sample na sa una, ginamit ko ang shinglass na natira mula sa paggawa ng bubong ng aming pangunahing bahay. Nakatagal ito ng 8 taon at hindi talaga nawala ang mga katangian nito. Kaya kamakailan, kasama ang anak kong si German, pinalitan namin ang bubong ng utility block at agad akong bumili ulit ng bagong Shinglass Technonicol Country Brown na may hiwang dragon's tooth.
Sa pamamagitan nga pala, ilalagay ko ang link ng video tungkol sa kung paano kayang gawin ng isang 16 anyos na binatilyo ang ganitong bubong sa ilalim ng video na ito. Kung di nyo pa napanood, panoorin nyo. Sa sarili kong sample na paliguan, ineksperimentuhan ko ang pagdaan ng tubo sa bubong. Pinakamurang paraan, maganda tingnan, pero halos libre lang. Sa paliguan ng kliyente, sinusunod namin ang tamang fire safety gamit ang sandwich na tubo, insulation, at imported na master flash. Kapag nakakaumay na ang araw-araw na pagdadala at pag-alis ng paliguan, inilalagay ko na lang ito sa bayad na paradahan sa lungsod. Hindi inirerekomenda ng pulisya na iwan ito sa kalsada sa gabi. Tuwing gabi, tinatawagan nila ako para paalisin ang paliguan. Tingin ko, mahigit 100,000 katao na ang nakakita sa eksibit na ito sa lungsod na may higit 500,000 populasyon. Tuwing nasa lugar ng kliyente ako, nagpapanggap akong eksperto sa paggawa ng takip ng paliguan. Nagiging karaniwan na lang sa akin ang bawat bagong order. Sa aktwal na karanasan, naging bentahe ang pagdala ng buo at pagbaba ng paliguan gamit ang manipulator. Ano naman ang nangyari sa'yo? Umakyat kami sa bubong. Malakas ang pagtutol ng masisikip naming lote sa probinsya dito. Sige, ipapakita ko na lang sa operator. Tatabunan ko ulit, wala naman akong problema doon. Minsan ang sagabal ay ubas, minsan mga puno, minsan naman ay mga kapitbahay na hindi makausap. Saan ba ang pasukan doon? Nandun ba si seryosa na naglilinis? Ipinaliwanag ko sa sarili ko na kaunti pa lang ang order dahil bagong produkto ito at kailangan pa ng panahon ng mga kliyente magdesisyon. Maaaring tumagal ito ng ilang buwan. Hindi ako natatakot sa kakaibang order dahil sanay na ako sa paggawa ng upholstered na kasangkapan. Nag-vlog at nag-record ako ng video tungkol sa dati kong proyekto. Ang video ko tungkol sa bangkang gawa sa styrofoam na binalutan ng fiberglass at epoxy ay nagkaroon ng magagandang views. Yung sandwich, dahil sa sobrang tibay ng katawan, hindi talaga ako mapakali kaya patuloy akong naghanap. Saan ko pa ito magagamit? Sige. Maganda rin ang views ng mga video tungkol sa dati kong pumalyang negosyo sa paggawa ng prestihiyosong fiberglass na bangka. May mga nagsimula na ring magbigay ng iba't ibang business proposals, pero nangangarap na ako noon tungkol sa barrel na sauna, kaya tinanggihan ko na lang ang mga iyon. Nag-video ako tungkol sa sauna sa sled tuwing taglamig na konti ang niebe, pero hindi ito nag-click. Nag-shoot ako tungkol sa homemade trailer platform para sa pag-transport ng barrel sa una sample at iba pang gamit sa bahay. Maraming nagtanong kung paano ko na iparehistro ang gawa-gawa kong sasakyan matapos ang unang video. Kaya gumawa ako ng mas detalyadong video tungkol dito. Unti-unti, nagbago ang direksyon ng aking vlog mula sa lahat ng bagay tungo sa do-it-yourself na tema. Heto nga pala ang ilang mga kuha. Yung ilang kalawangin na piraso mula sa ginibang bakod ay ginawa kong pandekorasyong takip ng chimney. Hindi lang ito dekorasyon, kundi proteksyon din sa tubo ng paliguan. Noon pa lang, alam ko nang mahirap ang daan papunta sa paliguan sa lawa dahil kailangan pang dumaan sa mga sanga ng puno. Ang takip na may levitating effect ay parang lumulutang sa ibabaw ng tubo sa pagitan ng 5 ngipin. Alam nyo na, wala talagang pera kahit para sa biniling takip. Nag-shoot din ako tungkol sa mga bagay sa bakuran. Nagsawa na ako na sa tuwing nagtatrabaho ako sa lupa, palaging napapagod ang mga daliri ko at napupunit ang mga guwantes. Sa likod ng kamalig, may nakuha akong polyethylene na tubo. Gumawa ako ng imbensyon at nag-video tungkol dito. Narito ang isang bahagi nito. Nag-oorganikong pagsasaka kayo pero madaling mapagod ang mga daliri at mabilis masira ang guwantes. Ipinapakilala ko ang pinakamahusay na gamit sa paghahalaman para sa pagpaluwag ng lupa, KOA Daliri. Ngayon, matututuhan nyo kung paano ito gawin sa ilang minuto. Naging viral ang video at ginawan pa ng mga meme. Agad itong kinuha ng maraming page at nakakuha ng maraming views. Nagtagumpay akong gumawa ng viral na video.
Nang dumalaw ang kaibigan kong si Dmitry, inakala pa niyang ako ay sikat na. Agad nag-alok ng pampakalma ang kaibigan ko habang ako ay sobrang excited sa una kong successful na video online. Lumabas na nakalikha pa ako ng bagong salita sa wikang Ruso, ang salitang Kopalchi. Kung hindi kayo naniniwala, pwede ninyong i-google. Talagang Kapakipakinabang para sa kalusugan. kasama ng kaibigan kong si Dmitry, mahilig kaming mag-usap tungkol sa asul at pula ng mga karagatan. Talagang Kusang loob kong pinapakinggan ang mga huni ng seagull. Hindi ba marami? Maaring ang bagi ay maaring nakamamatay. Ito ay konseptong pang-marketing tungkol sa dalawang uri ng pamilihan. ibinibigay natin ng buong puso, diba? Tingnan mo, Dede. Ang mga pula na karagatan ay ang mga umiiral na pamilihan na mataas ang kompetisyon, kung saan matindi ang laban ng mga negosyo para sa bahagi ng mga kliyente. Doon rin nalugi ang maliit naming negosyo sa muebles. Ang mga asul na karagatan ay bagong pamilihan na walang kalaban. Subukan naman natin ngayon ang tiyan na ito. Habang gumagawa ako ng barrel na sauna, napansin ko ang ganitong niche. Heto. Ganito ang tsokolate na pasto. Paalala, matagal na itong nangyari at iba noon ang kompetisyon kaysa ngayon. Sa diwa, Ako yan. sa paliguan, kulang ang pera para sa BAG ng tubig. Kaya sinasabi ko sa kliyente na mas gusto kong maligo sa ilog at lawa. Mula noong ginawa ang sample na paliguan at ang trailer para dito, medyo matagal-tagal na rin ang lumipas. Ang sample ay kailangang laging maganda ang itsura. Nakaapekto sa panlabas na anyo ang talsik, putik at alikabok, kaya kinailangan ng mga pampabagong gawain. Nasubukan ang tibay ng paliguan sa daan-daang kilometrong biyahe, kahit sa lubak-lubak na kalsada. Kinailangan din ng konting teknikal na pag-aalaga. Sa panahon ng warranty, isinagawa ko ang mga kinakailangang pag-aayos. Lahat ay maayos. Nagkaroon ng maliliit na reklamo. Normal lang ang patong, ayos lang sa akin. Hanapin lahat, hindi na kailangan madilim para sa akin. Magka-click, ganito kalakas ang kalan. Pero Sa kabuuan, ayos lahat. pakiusog po. Hindi siya nagtipid sa pera para sa dekalidad na kagamitan. Hindi pa rin nila nagawang kumuha ng totoong mga bayarang manggagawa. Tinutulungan siya ng kanyang mga anak na lalaki. Biniro niyang maliit lang ang pamilya naming negosyo. Mas maagang lumalabas ang mga bagong video ko sa YouTube. Ang link ng mga kanta ni Yasha Koshak sa YouTube ay nasa ilalim ng video. Dahil sa mga pagbabago, tinago ng YouTube ang Russian content, pero milyon-milyon pa rin ang views ko sa YouTube.
Bumili rin ako ng bagong instrumento. Inaral ko rin ang paggawa ng do-it-yourself paliguan kit para sa mga mid-level na do-it-yourself vlogger. Sa kabila ng lahat, nagtagumpay pa rin ako pagkalipas ng mga taon. Ika-4 na beses nang nominado ang mga awit ni Yasha Kosiaka bilang pinakamahusay na do-it-yourself vlogger sa ika-7 lahat ng kagamitan RU Awards. Ngayon, pasok kami sa 2 nominasyon, do-it-yourself, tagapagturo at tagapangalaga ng mga yaman. Hanggang Nobyembre 30 ang botohan. Ilalagay ko ang link sa ibaba ng video. Doon, pwede ka ring manalo ng tiket para sa paggawad sa Moscow. Suportahan ang channel sa Boosty. Link sa ibaba ng video. Pwede ring suportahan si Yasha Kosiak sa YouTube gamit ang mag-sponsor button. Habang pinapanood ni Sergey ang aming trabaho, sabi niya, "Mukhang gustong-gusto mo talagang magtrabaho sa kahoy, Yasha. Parang ito na ang buhay mo." "Hindi ko kayang mabuhay nang wala ito," sagot ko. Maaaring naapektuhan ang hilig ko sa kalidad dahil sa pagsilang ko malapit sa metikulosong Aleman habang naglilingkod ang aking mga magulang sa German Democratic Republic. Sa Ruso, isang pitik ng palakol lang tapos na, pero ang banyang bariles ay Scandinavian kaya di pwedeng gamitin ang paraang Ruso. Ipinanganak si Mark sa Belarus, malapit sa Russia at Ukraine. Kaya mas madali siyang makahanap ng trabaho kaysa sa akin. Kailangan siyang bantayan ng mabuti. Mga natutunan kong aral. Ang super material ngayon ay dapat mura at madaling makuha. Sige, paikutin na. Hindi bagay ang mamahalin at maselang kahoy sa papel na ito. Napagtanto kong kailangan ko talagang magbago, kundi hindi rin ako kikita ng maayos. Nakatali ang kamay at paa ko sa paulit-ulit na trabaho kaya hindi ako makaisip ng bago at revolusyonaryong ideya. Kailangan ng madaling at murang teknolohiya para sa mga nagtatayo ng sariling bahay, may bahay at mga bata. Masisipag ang mga tao mula sa post-Soviet at mahilig silang gumawa gamit ang sariling kamay. Madalas kong marinig, "Hindi namin kailangan ang mga Scandinavian mo. Kaya namin gawin yan ng mura gamit ang sarili naming paraan." Inaanyayahan ko rin kayong magbahagi ng opinyon. Ano ang mga pagkakamali ko sa pagplano ng negosyo? Napagod na rin ang utak ko sa pag-alala noong 2017. Napagod na rin ang dila ko sa pagsasalita ng lahat ng ito. Kung di nyo pa napanood ang unang bahagi mula 2011, ilalagay ko ang link sa baba ng video. Panoorin ninyo. Sa next episode, ikukwento ko kung paano ako napunta sa proyektong bahay sa $1,000 at ang epekto nito sa lahat. Kaya abangan ang susunod. Mag-iwan kayo ng malaking thumbs up. Mag-subscribe sa mga awit ni Yashek Kosiak Channel, pati sa YouTube, VK Group, TikTok at Gen. Nasa ibaba ng video ang mga link. I-tap din ang bell icon. Doon ko kayo maa-update. 2 Reyna, kapayapaan sa mundo. Salamat.